Makulay at maganda ang buhay, subalit ito'y pinapapangit at pinadidilim ng kasalanan. Kaya hindi natin minsan makita ang kagandahan at ang halaga nito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Dumating sina Jesus sa Jericho nang papaalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus sa taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Dalhin ninyo siya rito." At tinawag nga nila ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka. Ipinapatawag ka ni Jesus," sabi nila. Inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, gusto ko pong makakitang muli." Sinabi ni Jesus, "Makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya." Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay seeing. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow, at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat na nagdasal sa aming matagumpay na pilgrimage sa Europe. Ganun din po sa patuloy na sumusuporta sa ating online program, online evangelization sa pamamagitan po ng Word of the Day. Mga kapatid, ngayong araw ng linggo, dinadala tayo ng ating ebanghelyo sa isang katotohanan na tayong lahat gusto ng Diyos ay tumahak sa landas ng buhay. Pero ang reality, hindi lahat sa atin ay tumatahak sa landas ng buhay. Tulad ni Bartimeo sa ating kwento, siya ay nakaupo sa gilid ng kalsada at siya'y bulag, siya'y namamalimos. Ganun naman po, ito'y patunay, ito'y pagpapakita ng isang taong hindi lumalakad sa landas ng buhay ay stagnant. Nakaupo lang sa gilid ng kalsada. Kaya nga meron tayong term na tinatawag na marginalized, nasa laylayan. Baka tayo yung tao na yon, tulad ni Bartimeo, na nasa laylayan ng buhay. Wala sa gitna, hindi lumalakad. Nandun lang sa laylayan at nakaupo. Walang pag-unlad, hindi makita ang kahulugan, hindi masaya. Nakadepende palagi sa iba. Nakaupo, namamalimos. Ang buhay niya ay laging nakaasa sa iba. Wala siyang sariling paninindigan, wala siyang sariling desisyon. Lahat nakaasa sa iba. Pero hindi ito ang kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos, ang gusto ni Jesus, tumayo tayo at pumunta sa gitna ng kalsada at lumakad. Pero posible lang yon kung tayo ay lalapit kay Jesus. Magandang tingnan natin yung kalagayan ni Bartimeo. Siya'y bulag. Ang bulag, walang makitang kulay, walang makitang liwanag. Pag walang liwanag, walang kulay.
Kaya nga mga kapatid, tayo rin kapag wala tayong liwanag na nakikita sa buhay, hindi rin natin makikita yung halaga, yung ganda ng ating buhay. Kaya kung tayo hindi masaya, kung hindi natin makita ang kahulugan, kung hindi natin makita ang kagandahan ng buhay, ito isang patunay na tayo ay nakakaranas ng spiritual blindness. Bakit spiritual blindness? Kasi physically, pwedeng nakakakita yung mata natin, pero spiritually, hindi naman natin makita ang kahulugan. Hindi natin makita ang Diyos. Kaya nga ipinapakilala sa atin ni Jesus na si Jesus ang liwanag. He is the light. At ang liwanag na ito ang siyang magpapakita ng kahulugan, ng kulay ng buhay, ng ganda ng buhay. Without Christ, without the light, hindi natin ma-appreciate ang buhay. Hindi natin ma-appreciate even our sufferings, even our pains. Minsan nga, even our joys and laughters. Minsan, hindi rin natin makita kung ano ang kahulugan. Pwedeng tawa ka ng tawa, pero ang totoo, hindi ka naman talaga masaya. Mga kapatid, ano ang gustong sabihin sa atin ng ating ebanghelyo ngayon? Matatagpuan natin ang tunay na kahulugan, ang ganda ng buhay kung mayroong Diyos sa buhay natin. Kung nandun si Jesus sa buhay natin because He is the light. At ano ba ang dapat natin gawin? Just like Bartimaeus, kapag nakita mo nang dumarating si Jesus sa buhay mo, magdasal ka sa Kanya. Palagi magdarasal at lumapit kay Jesus. Ang hingi natin, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. That was the prayer of Bartimaeus. And it could also be your prayer. Mahabag po kayo sa akin. Dahil tayong lahat ay kahabag-habag kung tayo hindi umuunlad, kung tayo ay nakaupo lang sa landas ng buhay. Kung hindi natin makita ang totoong saya, ang kahulugan at ganda ng buhay. The more that we need Jesus. Mga kapatid, lumapit tayo kay Jesus. Hilingin natin na kahabagan tayo at hilingin natin kay Jesus na buksan ang ating mga mata para makita natin ang ganda, makita natin ang hiwaga, makita natin ang kahulugan ng ating buhay. Ano ang humahadlang sa atin? Kasalanan, kayabangan, pagkamakasarili. Ito yung dapat nating iwaksi. Lalong-lalo na yung ating false sense of security. Yung blanket, yung ipinangbabalabal ni Bartimeo, ay sumisimbolo sa ating mga maling seguridad sa buhay. Minsan, ang ating security blanket, yung ating pera, yung ating ari-arian, yung ating posisyon, yung ating mga narating sa buhay, yung ating mga diploma, yung ating estado sa lipunan, o kaya yung ating kasikatan, pwedeng itong lahat ng ito ang gawin nating security blanket na akala natin if we have all this, safe na tayo at secure na tayo. Pero mali. Nakita ni Bartimeo na hindi ito. Blinded siya. Kaya nang makilala niya si Jesus, iniwanan niya ito, tinalikdan niya ito, at lumapit siya kay Jesus. Mga kapatid, isa lang ang makapagbibigay sa atin ng liwanag, si Kristo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tanglawan mo kami, liwanagan mo kami, upang makita namin ang tunay na kahulugan at tunay na ganda ng aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. And simple blessings are hope
to his words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let his word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let his love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness like butter on a bread. Forgive and forget, let go of what's misread. In your writing, let his love remains. For in the word of God, fears fade. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let his love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God wants to say. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let his love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Hear what God has to say.